Maaga pa lang ay buhay na ang palengke. Humahalo ang amoy ng sariwang gulay, isda, at basang sako sa ingay ng tawanan at tawaran ng mga tao. Sa isang sulok, sa ilalim ng kupas na tolda, tahimik na nakaupo si Pilar Quintos. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang mga paninda. Pechay na sariwa, kamatis na mapula, talong na makintab. Hindi marangya ang pwesto niya, pero may kaayusan na bihira sa palengke. Pilar, sobra naman ata ang presyo mo, sabi ng isang babae, habang hinihimas ang gulay. Sa kabila mas mura. Ngumiti si Pilar, ang ngiting sanay ng hindi sinasagot ang pangmamaliit. Sariwa po kasi yan. Kaninang madaling araw lang po dumating. Sabay bitaw ng gulay. Parang ikaw lang rin tong tinitinda mong gulay. Walang laman. May mga salitang ganoon na dumaraan sa tenga ni Pilar araw-araw. Sanay na siya. Minsan, tinatawaran hanggang halos wala ng tubo. Minsan naman, binabalik ang sukli na may kulang. Minsan ay nilalait pa ang kanyang itsura. Simple ang suot, kupas ang tsinelas, walang alahas. Para sa marami, isa lang siyang babaeng walang pinag-aralan na kapit sa palengke. Sa di kalayuan, naroon si Quina, batang tindera ng saging. Madalas niya itong mapansing nakatingin, hindi nang may pangusga, kung hindi may pagtataka. Kapag walang bumibili, si Quina ang minsang lumalapit at bumibili kahit kaunti lang. Ate Pilar, sa'yo na lang po ko kukuha. Mahina nitong sabi minsan. Walang dahilan, walang tawad. Salamat sa'yo ha, sagot ni Pilar. Laging maikli, laging tahimik. Bandang tanghali, tumaan ang isang lalaki. May suot na mamahaling relos. Sinipat ang paninda ni Pilar na para bang may mali. Ito lang? Tanong niya. Parang hindi pasado. Kung ayaw niyo po. Hindi na tinapos pa ni Pilar ang kanyang pangungusap. 50 pesos lang ang pera ko. Okay na to. Sabay abot ng pera na kulang sa presyo. Kung ayaw mo, hanap na lang ako sa iba. Sandaling tumigil ang kamay ni Pilar. Tinignan niya ang lalaki. Hindi may galit, kung hindi may sukat. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalot ang gulay. Sige po, okay na po yan, sabi niya. Walang pagtatalo, walang reklamo. May mga sandaling ganoon na ang naiisip ng iba, na mahina si Pilar, na madali siyang yurakan, na wala siyang pinanghawakan. Hindi nila alam na sa bawat barya na tinatanggap niya, may dahilan kung bakit siya naroon. Hindi nila alam na mas pinili niya ang katahimikan, hindi dahil wala siyang lakas, kung hindi dahil may sinusukat siya. Sa ilalim ng tolda, habang inaayos niya ang paninda, may kakaibang disiplina sa galaw ni Pilar. Bawat sukli ay eksakto. Bawat tala sa maliit na kwaderno ay malinaw. Walang nasasayang. Walang nawawala. At habang papalubog ang araw at dumarami ang yabag ng mga mamimili, nanatiling tahimik si Pilar. Isang babaeng laging tinatawaran, laging minamaliit, at laging minamasdan ng mundo na hindi niya pa handang husgahan ngayon. Bago pa man siya naging tahimik na tindera sa palengke, si Pilar Quintos ay kilala sa ibang mundo. Isang mundong hindi amoy putik at kulay. Kung hindi papel, kontrata, at mahabang pulong. Noon, maayos ang kanyang pananamit, diretso ang tindig, at malinaw ang boses kapag nagsasalita. Isa siyang negosyanteng nagsimula sa maliit, ngunit unti-unting umangat dahil sa tiyaga at tamang desisyon. Kasama niya noon ang kanyang pamilya, lalo na ang kapatid niyang si Paulo Quintos, na siya ring pinagkakatiwalaan niya ng maraming bagay. Si Paulo, ang humahawak ng papeles kapag abala siya sa pakikipagkita sa mga kliyente. Pamilya tayo, sabi nito noon. Walang lokohan.
At dahil doon ay naniwala si Pilar. Dahil mas madali raw magtiwala kapag kadugo. Sa simula, maayos naman ang lahat. Lumalawak ang negosyo. Dumarami ang kita. Dumarating ang pagkakataon na halos hindi na natutulog si Pilar sa kakaisip ng mga plano. Hindi niya namalaya na habang abala siya, may mga perma pala siyang ibinibigay na hindi niya lubusang sinusuri. Mga papeles na sinabing routine lang, mga dokumentong sinabing para sa tax lang. Hanggang sa isang araw, hinarap siya ng bangko. Hindi na raw sa kanya nakapangalan ang ilan sa mga ari-arian. May utang ang negosyo, malaki, mabigat at may interes na halos sumakal sa kanya. Dahil doon ay nagtanong siya, naghanap, at sa bawat sagot, unti-unting lumilinaw ang isang masakit na katotohanan. Si Paulo, ang kapatid na pinaniwalaan niya, ang pamilyang pinasok niya sa negosyo para sabay-sabay silang umangat. Sa likod ng kanyang pagod at pagtitiwala, unti-unting inilipat ang pagmamay-ari. Tahimik, maingat, legal sa papeles, pero marumi sa konsensya. Nang harapin niya ang pamilya, walang umamin. May umiwas ng tingin. May nagsabing kasalanan niya dahil masyado siyang nagtiwala. May nagsabi pa ngang mas praktikal lang daw sila. Wala ni isang humingi ng tawad sa kanya. Nang tuluyang bumagsak ang negosyo, mabilis ring naglaho ang mga kamag-anak. Ang mga dating nakikisalo sa tagumpay ay unang bumitaw nang dumating ang problema. Si Pilar ang naiwan. May utang, may kahihiyan, at may pangalang minsang hinangaan. Ngayon pinag-uusapan na lang. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-iskandalo. Sa isang maliit na silid, tinipon niya ang natara sa kanya. Ilang damit, ilang dokumentong hindi nila nakuha, at ang tahimik na desisyong wag nang manatili. Umalis si Pilar, hindi dahil talunan siya, kung hindi dahil ayaw niyang manatili sa lugar na ang pagtitiwala ay ginawang sandata laban sa kanya. Habang papalayo siya, malinaw sa isip niya ang isang tanong na hindi niya kayang sagutin noon. May kabutihan pa ba ang mundo? O talagang mas nangingibabaw na ang pananamantala? Hindi niya alam na ang tanong na yon ang magdadala sa kanya pabalik. Hindi bilang negosyante, kung hindi bilang isang simpleng tindera, handang subukin ang mundo sa anyong pinakamadaling maliitin. Matagal bago bumalik si Pilar Quintos sa lungsod, hindi siya kaagad nagtungo sa dating mga lugar na puno ng alaala. Pinili niyang manirahan muna sa maliit na inuupahang silid, malayo sa mga mata ng nakakakilala sa kanya noon. Doon sa katahimikan ng gabi, unti-unti niyang binuo ang isang pasyang matagal ng hinog sa isip. Hindi para maghiganti, kung hindi para umunawa. Hindi niya nahinabol kaagad ang nawalang negosyo. May natira siyang sapat na pera upang magsimula muli. Ngunit pinili niyang wag munang gamitin iyon. Sa halip, ginamit niya ang bagay na matagal nang hindi niya nagagamit, ang kakayahang magmasid. Gusto niyang makita kung papaanong tratuhin ng mundo ang isang taong walang pangalan, walang impluwensya, at walang kakayahang lumaban. Kaya isang madaling araw, dala ang simpleng mesa at ilang sako ng gulay. Pumasok si Pilar sa palengke bilang isa sa pinakatahimik na pwesto roon. Walang kumikilala sa kanya. Walang nagtaka, at doon niya nalaman kung gaano kadaling maging invisible. Sa una, mabigat sa loob ang bawat pangmamaliit. Hindi dahil sa nasasaktan siya, kung hindi dahil malinaw sa kanya ang kaibahan ng pagtrato sa may hawak ng titulo at sa may hawak lang ng supot ng gulay. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang nanatili. Isang umaga, napansin niya si Quina, isang batang tindera ng saging na halos kasing aga rin niyang dumarating. Madalas ay sabay silang nag-aayos ng paninda. Hindi pala salita si Quina, pero kapag may pagkakataon, ito ang unang nag-aabot ng tulong sa kanya. Mabigat po yan, Ate Pilar, sabi nito minsan, habang binubuhat ang isang kahon. Tulungan niya po kita. Salamat, Quina. Sagot ni Pilar,
Sabay ngiti. Isang ngiting bihirang ibinibigay niya sa palengke. Unti-unti, may mga eksenang nasasaksihan si Pilar. May tindero na nagdadagdag ng presyo kapag nakitang mahirap ang bumibili. May mamimili namang bastos, naninigaw kapag hindi napagbigyan. Ngunit may ilan ring tahimik na nagbibigay. Sukling sobra, ngiting walang kapalit, at pasasalamat na totoo. Tuwing gabi, isinusulat ni Pilar sa kanyang maliit na kwaderno ang mga napapansin niya. Hindi pangalan ang laman, kung hindi mga kilos, mga desisyong ginagawa ng tao kapag akala nila'y walang nakakakita. Minsan, tinanong siya ni Quina. Ate, bakit po kayo nandito? Parang iba po kayo sa iba? Sandaling natigilan si Pilar. Tumingin siya sa mga ilaw ng palengke na unti-unting pinapatay. May hinahanap lang ako. Sagot niya. Ano po yun, ate? Ngumiti si Pilar. Hindi ngiti ng lihim, kung hindi ng pag-asa. Kung may natitira pa bang kabutihan sa mundo? Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw sa kanya na hindi pare-pareho ang mundo. May mga taong sinanay ng manlamang. May mga taong kahit kapos, marunong pa ring magbigay. At sa gitna ng lahat ng iyon, pinili ni Pilar Quintos na manatili sa pinakamababang antas, hindi bilang parusa sa kanyang sarili, kung hindi bilang pagsubok sa puso ng tao. Habang tumatagal ang pananatili ni Pilar Quintos sa palengke, mas naging malinaw sa kanya na hindi lang presyo ng gulay ang sinusukat doon. Araw-araw, may ibang uri ng timbangan. Ang timbangan ng pagkatao at sa ilalim ng init ng araw at alikabok ng sahig, nahuhubaran ang tunay na ugali nito. Isang umaga, napansin ni Pilar ang isang tindero ng karne. Napalihim na dinaraya ang timbangan kapag abala ang mga mamimili. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang nagmasid, habang ang isang matandang babae ay umalis na may kulang na binili. Hindi alam na siya'y napaglaruan. Ilang oras makalipas, nakita ni Pilar ang parehong tindero na galit na galit. May nagreklamo raw sa administrasyon ng palengke. Hindi siya natuwa, hindi rin siya nalungkot. Isa lamang iyong patunay na ang panlilinlang ay may sariling paraan ng pagbabalik. Sa kanyang pwesto, may isang mamimili na laging bumibili pero laging may reklamo. Hindi sariwa. Masyadong mahal. Ang late naman ng hiwa. Ngunit pumabalik pa rin. Isang araw, nang bigyan siya ni Pilar ng sukling sobra, agad niya itong ibinalik. Hindi akin yan. Sabi ng babae. Tila gulat pa. Nagkamali lang kayo. Salamat po. Sagot ni Pilar. May bahagyang ngiti. Maliit na bagay pero sa araw na yon, may isang marka na naman sa kanyang kwaderno. Isang patunay na hindi lubusang wasak ang tiwala, kahit pa magkakaiba ang ugali. Si Quina naman ay patuloy na tahimik na liwanag sa palengke. Kapag may batang umiiyak, siya ang unang mag-aabot ng saging. Kapag may matandang nahihirapang maglakad, siya ang nagdadala ng supot. Walang nanonood, walang pumupuri. Hindi ka ba napapagod? Minsang tanong ni Pilar. Nagkabit balikat si Quina. Sanay na po ako. Ganun po talaga dapat. Sa kabilang banda, may mga tindera na lantaran ng pangmamalit kay Pilar. Tinatawanan ng kanyang pananahimik. Sinasabing wala raw siyang diskarte sa buhay. Minsan, merong nagbiro pa. Nako, kung marunong ka sana, hindi ka nandito. Narinig iyan ni Pilar. Pinili niyang wag sumagot. Hindi dahil wala siyang maisasagot, kung hindi dahil mas mahalaga sa kanya ang makita kung hanggang saan naaabot ang panghamak ng tao kapag akala nila'y mas mataas sila. Isang hapon, may batang lalaki ang lumapit sa kanya. Walang pera. Humihingi ng gulay para sa ina. Tahimik na kumuha si Pilar ng kaunti at inilagay sa supot. Hindi siya humingi ng bayad. Bakit po? Tanong ng bata. Dahil mas kailangan mo. Sagot niya. Nakita iyon ng ilan. May umismid, may tumalikod,
May isang tindera ang nagsabing, Kaya ka nalulugi kasi masyado kang mabait. ngunit sa gabing iyon, habang binibilang ni Pilar ang kita, kaunti lang, sapat lang. Alam niyang may mas mahalagang sukatan kesa sa tubo. Sa bawat kilos ng kabaitan o kasakiman na kanyang nasasaksihan, mas malinaw ang kanyang pasya. Hindi niya sinusukat kung sino ang may pera, kung hindi kung sino ang may puso. At sa palengke, kung saan lantad ang gutom at pangangailangan, doon niya unti-unting naunawaan kung sino ang dapat dalhin kapag dumating ang araw na siya'y muling tatayo. Hindi bilang tindera, kung hindi bilang tagapagpasya. Dumating ang pagbabago ng hindi inaasahan. Tulad ng karamihan sa mahalagang bagay sa buhay, isang umaga, mas maaga kaysa sa dati ang dating ng mga taong naka-long sleeve at may dalang mga folder. Hindi sila mamimili. Hindi rin sila taga-palengke. Tahimik silang nag-usap sa administrasyon. May mga papel na pinirmahan. May mga matang palihim na sumusukat sa paligid. Hindi yun pinansin ng marami. Pero napansin ni Pilar Quintos. Sanay ang kanyang mga mata sa ganitong galaw. Mga unang senyales ng planong mas malaki kaysa sa simpleng bentahan. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang umalingaw-ngaw ang balita. May bagong proyektong itinatayo. Aayusin ang palengke. May mga pwestong ililipat. May mga mawawala. May mga bagong papasok. Kasama sa mga taong madalas bumisita sa palengke, ang isang lalaking pamilyarang tindig. Bagamat hindi kaagad maalala ni Pilar kung saan niya huling nakita. Hanggang sa isang hapon, narinig niya ang pangalan. Si Paulo Quintos raw. Pulong ng isang tindera. Consultant ng developer. Hindi gumalaw si Pilar. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit sa loob, may maingat na pagbukas ng alaala. Hindi galit, kung hindi malinaw na pag-alala. Ang kapatid na minsang naging dahilan ng kanyang pagbagsak ay naroon. Ilang hakbang lang mula sa kanya. At hindi man lamang siya nakilala. Isang araw, lumapit si Paulo sa kanyang pwesto. Tinignan ng mga gulay. Tila wala lang. Magkano to? Tanong niya, sabay turo sa kamatis. Ganito po, Sagot ni Pilar, diretsong tono, habang tinuturo ang presyo. Hindi siya nakilala ng kanyang kapatid sapagkat naka-face mask siya at wala sa ayos ang kanyang itsura. Gulo-gulo ang buhok at nakasuot ng duster. Bagay na kanyang sinadya. Ang mahal naman. Dapat marunong kang mag-adjust kung gusto mong mabuhay sa ganyan. Tumango si Pilar. Opo. Wala siyang idinagdag. Wala siyang binanggit na pangalan. Pinanood lang niya ito habang umaalis. Ito ang lalaking minsang tinawag siyang kapatid. Minsan pa, may isang kamag-anak na dumaan. Hindi rin siya nakilala. Pare-pareho ang trato. Mababang tingin, walang galang, walang pakundangan. Para sa kanila, isa lang siyang tindera na maaaring pagsabihan at tawaran. Sa mga sandaling iyon, malinaw kay Pilar kung gaano kababaw ang tingin ng ilan sa kapwa kapag wala ng pakinabang. Hindi siya nasaktan. Hindi na. Sa halip, mas tumibay ang kanyang pasya. Si Quina, ang unang nakapansin sa biglaang pagdami ng mga bisita. Ate, parang may nangyayari po. Sabi nito. Meron. Sagot ni Pilar. At hindi lahat ay handa. Sa gabi, binuksan ni Pilar ang sobre na matagal nang itinatago. Mga dokumentong nagpapatunay na ang lupa kung saan nakatayo ang palengke ay bahagi ng mga ari-ariang muli niyang nabawi sa tahimik na paraan. Legal, malinis, sa sariling sikap. Sa tulong ng kanyang mga abogado. Hindi pa panahon ng pagsisiwalat. Hindi pa panahon ng tanong at sagot. Sa ngayon, sapat nang harapin niya ang multo ng nakaraan. Bilang isang taong hindi naghahanap ng hustisya lang sa salita. Dahil alam ni Pilar Quintos na kapag dumating ang katotohanan, kusa itong magsasalita. Hanggang sa dumating na nga ang araw na hindi na kayang ikubli pa ng palengke, ang katahimikang may dalang bigat. Maaga pa lang ay may mga tarpaulin ang isinabit.
May anunsyo ng pagpupulong para sa lahat ng tindera at pati na rin mga mamimili. May mga upuang inilatag, may mikropono sa gitna, at may mga taong formal ang bihis na hindi karaniwang tanawin sa lugar. Naroon si Pilar Quintos. Gaya ng dati, tahimik na nag-aayos ng paninda. Wala siyang ipinakitang kakaiba. Walang bakas ng inaasahan. Ngunit sa loob ng kanyang bag ay naroon ang mga dokumentong ilang buwan na niyang inihanda. Hindi para ipagmalaki, kung hindi para tapusin ang isang yugto. Tinawag ang pagpupulong. Ipinaliwanag ng isang kinatawan ng plano. Ayusin ang palengke. Gagawing mas maayos kaysa dati. Mas malinis at mas ligtas. Hindi aalisin ang maliliit na tindera, maliban na lamang sa mga lalabag sa patakaran. May mga nagbulong-bulungan. May mga kaba sa kanilang mga puso. Merong takot. Ang proyekto, dagdag ng lalaki, ay pinangungunahan ng may-ari ng lupa. At sa sandaling iyon, tinawag ang pangalan. Si Pilar Quintos. Siya ang tunay na may-ari. Nagkatinginan ng mga tao. May tumawa ng mahina. May nagbiro. Sino naman yan? Tindera lang naman yan dito ah. May ilang mata ang sabay-sabay na napunta sa sulok, kung saan nakaupo ang babaeng may kupas na tsinelas at tahimik na tindig. Tumayo si Pilar. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Habang naglalakad siya papunta sa harap, unti-unting nawala ang mga bulong-bulungan. Ang bawat hakbang ay malinaw, matatag at walang galit. Hindi ito yabag kung hindi katiyakan. Inilahad ang mga dokumento, mga titulo, mga legal na papeles. Hindi siya ang nagsalita ng mahaba. Ang katotohanan na ang magsasalita para sa kanya. Namumutla si Paulo Quintos ng mga sandaling iyon. Nakaupo sa gilid, hawak ang folder na biglang parang nawalan ng laman. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang kapatid. Ang kapatid na minsang tinawag niyang pabigat ay nakatayo ngayon sa harap. Ang kapatid na minsan niyang niloko, ngayon ay kanyang tinitignan. Tahimik ngunit hindi na kayang maliitin. May mga tindera ang napayuko. May mga mamimili ang biglang nahiya. Ang mga salitang minsang binitawan nila ay para bang bubuyog na kanilang naririnig sa kanilang mga tenga. Wala kang mararating kung ganyan ka lang. Kung marunong ka lang sana. Tila bumabalik sa kanila ang mga salitang ito, hindi bilang sigaw, kung hindi bilang mabigat na konsensya. Hindi nagbigay ng talumpati si Pilar. Isang pangungusap lang ang kanyang sinabi. Hindi po ako nandito para makikante. Wala nang sumunod. Hindi na kailangan. Tinapos ang pagpupulong na may malinaw na direksyon. May mga patakaran, may mga pagkakataon, at may bagong simula. Habang nag-aalisa ng mga tao, lumapit si Quina. Nanginginig ang kamay. Ate, kayo po palang. Hindi na natapos pa ni Quina ang kanyang sasabihin nang magsalita si Pilar. Ngumiti siya sa bata. Pareho pa rin ang ngiting ibinibigay niya mula noon. Ako pa rin to, ang ate Pilar mo. Sa gilid, nakatayo si Paulo. Parang gustong magsalita ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Tumingin sa kanya si Pilar. Walang galit, walang paninisi. Tanging isang tahimik na pagtingin na mas mabigat pa kaysa sa anumang paratang. Sa araw na yon, bumagsak ang lahat ng maskara. At sa gitna ng palengke, kung saan siya pinakamadalas na minamaliit, doon rin siya tumayo. Isang katotohanang hindi na kayang tanggihan ng kahit sino. Matapos ang araw ng pagbubunyag, nagbago nga ang palengke. Hindi lang sa pisikal na anyo, kung hindi sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa isa't isa. May mga tindera na mas maingat na magsalita. May mga mamimili na mas marunong ng rumispeto. Hindi dahil natakot sila kay Pilar Quintos, kung hindi dahil naharap sila sa isang katotohanang matagal nilang iniiwasan. Mali ang pag-uusga batay sa itsura at estado sa buhay. Hindi nagtagal, sinimulan ang proyekto ng walang palakasan. Inuna ni Pilar ang mga tapat
ang mga hindi nandaya sa timbangan, ang mga hindi ng api, kahit may pagkakataon naman sila. Ang mga napatunayang mapansamantala ay hindi naman pinaalis, ngunit binigyan ng mas malinaw na babala at pantay na patakaran. Para kay Pilar, mas mahalaga ang pagbabago kaysa sa parusa. Si Quina ang isa sa unang tinulungan niya, hindi bilang gantimpala, kung hindi bilang pagkilala. Inalok siya ng mas maayos na pwesto at tulong upang mas mapalago ang maliit niyang paninda. Hindi dahil sa mabait ka sa akin, Quina, sabi ni Pilar. Kung hindi dahil mabait ka kahit walang nanonood at nakakakita. Napaluha si Quina, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. May mga taong humingi ng tawad kay Pilar. Ang ilan ay totoo, ang ilan ay pilit. Pero tinanggap pa rin ni Pilar ang tahimik na pag-amin. Ngunit hindi niya binura ang alaala. Ang tiwala para sa kanya ay hindi binibigay kaagad-agad. Si Paulo Quintos ay tuluyang nawala sa proyekto. Hindi dahil sa ipinahiya siya o pinarusahan, kung hindi dahil wala na siyang lugar sa mundong pinili ni Pilar na buuin. Hindi na sila nag-usap muli. Hindi na rin kailangan. May mga pagkakamaling hindi kailangang ulitin sa salita. Isang hapon, habang inaayos ang bagong ayos na palengke, bumalik si Pilar sa dati niyang pwesto. Wala na ang lumang tolda. Wala na ang kupas na mesa. Ngunit naroon pa rin ang alaala ng mga araw na yon. Ang katahimikan, ang pangmamaliit, at ang munting kabutihang hindi niya nakalimutan. May batang lumapit, may dalang supot ng gulay. Ate, sabi nito, kayo po ba yung dating nandito? Ngumiti si Pilar. Oo, ako yon. Salamat po sabi ng bata. Hindi na nagdagdag ng paliwanag. Habang papalubog na ang araw, tumingin si Pilar sa palengke na muli niyang piniling mahalin. Hindi dahil sa perpekto ito, kung hindi dahil dito niya nakita ang mundo sa tunay nitong anyo. May kasakiman, may sakit, ngunit may kabutihang hindi namamatay. Kahit minsan ay natatabunan. Hindi lahat ng mahirap ay hamak. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. At hindi lahat ng bumagsak ay totoong talo. Umalis si Pilar Quintos sa palengke ng araw na yon na hindi nagkukubli. Ngunit hindi rin nagmamataas. Dahil sa huli, ang hinahanap niya ay hindi pagiganti, kung hindi ang patunay na may natitira pang kabutihan sa mundo. At sa mga taong simpleng tulad ni Quina, at mga tahimik na pasasalamat na hindi kailangang pangalanan, nahanap niya ang sagot. Hindi man naibalik ni Pilar ang kanyang dating negosyong bumagsak, pero masaya at kontento na siya ngayon. At patuloy na palalaguin ang kanyang sariling buhay. Walang mga kamag-anak na manggagamit at walang kapatid na manloloko. Tanging mga totoong tao lamang sa kanyang paligid ang kanyang patuloy na bubuuin. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang suot, trabaho o estado sa buhay. Maraming minamalit dahil tahimik, mahirap o simple lang ang anyo. Ngunit kadalasan, sila pa ang may pinakamalalim na karanasan at pinakamalakas na prinsipyo. Ipinapakita ng kwento ni Pilar Quintos na ang tunay na pagkatao ng tao ay lumalabas kapag akala niya'y walang nakakakita. Sa mundo kung saan madaling manghusga at manlamang, ang kabutihan ay hindi palaging maingay. Madalas ito'y tahimik, tapat at hindi naghihintay ng kapalit. Ang pagtataksil ng pamilya ay mas masakit pa kaysa sa panlilinlang ng iba. Ngunit hindi ito dahilan upang maging masama rin. Sa halip na gumanti, pinili rin ni Pilar na umunawa at magtakda ng hangganan. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi ang pagganti, kung hindi ang kakayahang manatiling matuwid, kahit ikaw ay nasaktan. Sa uli, ang respeto ay hindi hinihingi at hindi pinanglilimos. Ito'y kusang ibinibigay kapag natutong rumispeto ang tao sa kapwa, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento?
I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!